Yun siguro baka i-surprise niya kami. Hindi po namin nasa na ganun pala na nangyari. Na balitaan ko yung nangyari sa kanya. Na binaril doon sa Coronadal City. Masakit isipin na wala ng buhay, ma'am. Kaya namin, mahirap yung buhay namin doon sa probinsya. Kasi siya lang nasa namin. Yun, gusto ko lang yun, ma'am, kasi mabigyan yung mga justisya. Ako po si John Oxinya. Ako nga pa pala si Gio Oxinya. Ako nga pala yung beneficiary ng aking nanay na si Marilo Adonis Oxinya. Sabi niya uwi daw siya ng September 28. Pero yun pala, umuwi pala ng mama ko ng September 25. Tsaka doon lang namin nalaman na na 26 nang dito na pala siya sa Jensan. Yung nalaman ko kasi doon pa ako sa trabaho, yung sa DOL, tumawag lang yung auntie ko na sinabihan niya ako. Pinuntahan niya ako doon sa company. Nagsabi siya, yung mama mo, nabalitaan mo ba nung nakakuan sa FB? Nasakyan yung habal-habal na papuntang Coronadal at doon ninatid po ang mama ko. At pumunta kami doon sa Coronadal City. Hindi ko na-expect na ganun na yung nangyari. Na nakita ko yung mama ko na bangkay na. Doon na pala yung buhay niya na binaril siya doon sa Cancerabia, Coronadal City. Noon, sinabi ng mga pulis na yung pala hold up yun ang nangyari sa mama ko kasi lahat-lahat po ng mga gamit niya, papers niya, at saka mga pera niya po na yung 3 buwan niya na sa Saudi, lahat po yun nakuha sa kanya at saka walang naiwan kahit isa. Hindi pa nakakuha niya yung kaso niya ngayon. Kasi ganito, yung sitwasyon namin mahirap, walang pera. Ito sa kaing na makuha namin ito, ma'am, ito na lang ipaprocess namin para mabigyan yung justice yung nanay namin man sa pagkamatay. Kasi masakit mangyari sa amin, ma'am, kasi nanay namin, ganun na lang ang pangyayari. Hindi ko alam, pag-uwi niya nabangkay na. Nung in-explain ko sa kanya yung ating OVI, kung saan nalaman niya na siya po is protektado dito, hindi lang siya maging ang kanyang pamilya. Talagang ginrab niya po talaga yung opportunity. Napakatagal niyang OFW sa Saudi at ramdam po namin bilang isang hover sa Laguna. Talagang yung desidido po siya na gusto niya makatulong sa kanyang pamilya. Nabanggit niya rin po ang kanyang mga anak na gustong-gusto niya rin pong matulungan talaga. At noong dumating yung pagkakataon, na nung nakalala ko nga po siya sa Facebook natin, no? So, dun ko po in-explain talaga sa kanya ang OVI. At bukod po dito, nung next meet po namin sa online, talagang nung sumahod siya is nag-decide po talaga siya na makapag-avail ng ating package. Uwi po siya ng Pinas, is magkausap pa rin po kami. Kasi nabanggit po niya kung gaano po kaganda ang lugar nila. So, in-invite niya po ako na sana is makapasyal po doon. Yun nga lang po is hindi po inaasahan po talagang pangyayari. Sobrang sinasabi niya po lagi sa akin na, Apps, thank you kasi wala man ako madalas na may padala sa pamilya ko. Pero dahil din sa negosyo na sinalihan ko, alam ko na matutulungan ko sila. Alam ko na may maiiwan ako sa kanila. Alam ko na nag-decide si Ate Marilu, hindi lang para sa sarili niya. Pinagdamot man niya yung huling sahod niya, yun ay dahil gusto niyang makatulong sa mga anak niya. Para magkaroon ng protection, hindi lamang siya, kundi pati na rin ang mga pamilyang maiiwan niya. Pinapasalamat din kami sa coach nila na malalay at sa nani-process niyo lahat yung mga requirements, ma'am. Kahit malayo kami doon, ma'am. Yun, nagtawag yung si ma'am sa OBI na ganito, puntahan na raw. Ganito yung para may makukuha si Jay, yung sa insurance niya dito sa Manila. Yun. Tsaka nagpapasalamat din po ako sa OBI. At nagpasalamat din ako sa OBI, sa mga manager. Sa aking mama na kahit wala na po siya, alam ko, iniisip niya pa rin kami at maraming salamat sa mama namin kasi malaking tulong din itong iniwan niya sa amin at alam natin na kahit nawala na siya, maganda pa rin malaking tulong ang iniwan niya sa amin, iniisip niya kami kahit para sa aming pamilya.